Itong mga stone na atin ngayon makikita, ito yung na-discovery sa creek nga doon sa may butas nga doon sa foot marker na natakpan ng buhangin yung butas na malapit 1 meter ang lalim. Magandang araw po sa muli nating pagbabalik, Green Discovery. Lahat po ng mga subscribers, viewers, kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang atin naman ngayon makikita ay update natin itong na found or na discover doon sa butas ng creek. Kung atin titingnan, ito ay normal lang na stone. Ngunit kung isa-isahin natin ito ay mayroon pagkakaiba na posible na ginawa ito ng mayroon isa na man-made, mga ka-discover. Nang atin ito suriin isa-isa, ito ay basag. Itong mga stone ay natural na galing sa mga ilog kung saan-saan na mga klase ng mga stone or bato na ating makikita. Ngunit dito ay basag na posible na ito ay mayroon ito purpose kung bakit ito nabasag, na mayroon siya parang halo na itong mga crystalline. Ayan, kristal na sa loob ang kanyang mga halo. Ito ay isa namang para siyang square, may dito triangle. Kung tutusin, natural lang ito. Ayan, translucent siya pag atin gamitan ng ilaw. Lahat naman ng stone pag puti ay tumatagos. Ayan. So, pangalawa, ito, o pangatlo. Ayan siya. Kung makikita din natin, ito ay tumatagos din yung ano niya, ilaw, kung flashlightan. Ayan. Mayroon siyang replika. At ito namang isa, para siyang butil ng mais. Ito, mga ka-discover, ay basag din ito. Doon sa butas na pinaglagyan nito, possible may mga purpose sa mga ito. Ayan. Dahil nga ay basag, para siyang alkitran. Meron siyang number 1, pero basag siya. Ayan. Dito, meron pa din siya isa. Posible ito nga natural, pero ito basag. At ito naman na mga maliit pa. Ayan. Ito siya, iba naman ang kulay. At may doon sa butas, marami pa doon maliliit nga hindi pa napakita. Ito lang. Ngunit nang ito ay suriin natin isa-isa, mayroon itong possible nga man-made o ginawa ito ng tao or dinala, sinadya nga ilagay sa butas. Ang ilog doon, paakyat sa bundok, yung creek ay mga 1 kilometer. Ay hindi naman pwede ito umakyat sa bundok na mga stone sa ilog po ito. Doon sa sapa ay palanas, walang ganito. Kaya ito ang atin ngayon na sorry nga bakit umakyat yung mga stone doon sa sapa, sa bulubundukin. Posible nga dinala ito ng tao or sino man o ano ang purpose.
kasi hindi natin nakita mga ka-discover, di ba? So, the last, itong mga ka-discover ang atin mapapansin. Kung makikita ninyo, ito ay iba. Ngunit dito sa kabila, ayan po mga ka-discover yung kanyang hugis. Ito ay posible ito nga man-made mga ka-discover, ito na ginawa nilang markers itong stone. Kung makikita natin nang malinisan na ito, hindi ko ito napansin noon, kaya pinakita ulit natin, ito, makita natin ay ito pagkatabas parang triangle din, ayan, B-cut siya, mga 1 inch siguro ito ang lawan niya. At kung ito ay nilagari man, kung gumamit sila ng lagari, ay dapat wrap ito, pero hindi masyadong wrap, parang ma-smooth. Posible na chemical ang ginamit nila nito. Ang ating prospect ay doon sa area, may foot marker, yung mga stone ay possible nga Japanese character ito, na ginawa nila itong markers ng mga stone galing sa ilog, na doon sa lugar, sa kanilang sikreto nga tinago, ay isa itong replika o palatandaan nga pag sino man ang makakuha, kung sakaring nakabalik sila noon ng panahon ng World War II, madali lang ito nila matukoy sa ating analyzation partial, dahil nga may mga markers ibang pagkaukit o shape. Madali nila matunton ang kanilang tinago dahil nga sa ito ay ginawa nilang palatandaan. Inilagay nila ito sa butas, posible para madali lang nila makuha o madali nila matunton ang kanilang mga tinago na sekreto. Isa itong secret markers underwater mga ka-discover. Ang kalikasan po sa atin pag-analyze ay hindi po nito makakagawa ng triangle. Talaga ito ay sinadya ito iporma or ihugis na stone. Ayan, kung makikita natin may kanji pa siya. Ayan. Ayan. Ang ibig sabihin po nito ay para siyang door or entrance, tapos may kuwit dito. Marami po ito kahulugan. Tapos ito, may arrow siya pabaliktad, ayan, later siya may arrow. Inukit din. Ito, ang ibig sabihin nito na kung normal man ito o inukit, kung sa pagdiko dito, ang ibig sabihin nito ay water element itong mahaba, pasigsag, parang letter M. Ito naman is a arrow pointing kung saan. Ang problema nito ay nasa loob ito ng butas sa malapit 1 meter. Hindi mo ito masusundan dahil nga ay nakalkal o natabunan ito ng mga buhangin, matigas na parang simento. Manakit yung kamay sa pagkuha dahil wala nga guwantes. Ito ang, nang malinisan ito ang mga marker na sikreto, ay hindi natin matutunan kung saan itong direksyon, pero ito may arrow talaga ito. Ayan, kung makikita natin, pukusin, ayan, nasa treasure book po ito ng Japanese. Ang ibig po sabihin nito ay distance. Ayan na arrow. Tapos ito naman para siya ng number 7, ganito, ayan o, parang siya 7 key. Ang ibig sabihin ay waters target o sabing miso. Ayan, pwede enter, pwede deposit. So confirmation pa ito, ang ibig sabihin nito ay assorted items or jewelries in water, underwater. Ang ibig sabihin, meron pa dito parang heart. Ayan, kung makikita natin, may tatlong spoke. So ito yung kanilang mother
markers doon sa butas. Ito ang pinakamalaki. Maliban dito sa mga maliliit. Marami pa doon, mga iba, na sa susunod na lang natin makikita na mayroon pala itong mga inukit sila, kaya inilagay nila doon sa butas, posible na mayroon ito sikreto na mga sign or symbol na mga stone na ito. Dito na-confirm kung mayroon nga sila doon tinago at sa kanilang sa lugar ng creek na yun, malaking sapa yun sa bulubundukin. Ayan. So nang malinisan na, ito na yung kaniyang sikreto na marker sa loob nitong stone na ano ito, 2 inches ang haba, ang palisang lapad 2 inches din. Ayan. 2 inches ito pag ganito, kulang man. So sa ating pagtatapos sa ating pagdi-discover, ito lang ang ating ngayon nakita at na-analyze sa mga na-recover natin ng mga stone doon sa markers ng treasure site sa creek. At huwag po makalimot mag-subscribe sa ating munting channel Green Discovery. Sa susunod pa muli na ating makikita sa ating mahabang paglalakbay. Maraming salamat po at God bless. Bye-bye.